Yun. So ito na yung update ng ating mga decalb white chicks. So meron tayo ditong 26 na females at 3 male. So nung unang order natin 27 females yan at 2 males lang. But eventually after 2 weeks may lumabas pang isang lalaki. So nakita natin yun. Bakit? Kasi yung feather difference nila. So tinuturo natin dyan yung may mga kulay sila yung mga lalaki. Makita nyo yung itsura ng mga pakpak, maiiksi pa, unlike sa mga babae, mahahaba na at may mga buntot na rin sila. So ito na yung sinasabi natin, magbabaksin tayo today. Ang gamit natin ay B1 with, nakalimutan ko yung naka-include dito sa ano na to. Basta meron siyang powder na inilagay doon sa B1 at yun ang gagamitin nating vaccine. So after 2 weeks ulit or siguro mga 1 month, magbibigay naman tayo ng Losota for additional immunization before natin sila iuwi sa Bulacan. So, eto na yung proseso natin, magpapatak tayo sa ilong, no? Kabila ang ilong, papatakan natin sa isang patak lang yan ng immunization vaccine natin, which is B1 nga. So, yun, again, bakit ba tayo mag-aalaga ng mga egg layer chicken? So plano natin mag-alaga at mag-breed ng mga egg layer chicken dahil gusto na natin magkaroon ng sarili nating table eggs. So pwede natin magamit yung mga table eggs na yon sa ating maliit na tindahan sa Jong's Kitchen dahil meron tayong lugawan, pares at saka chicken pastil, which yung mga itlog is madalas natin ginagamit. Approximately sa isang linggo nakaka 4 to 5 trays tayo. So yun yung nagagamit natin. That's why we decided na mag-alaga na ng sarili nating egg layers. And kung sobra man yung itlog, pwede rin naman natin silang ibenta. Diba? So yun yung purpose at bakit tayo mag-aalaga at magbi-breed. So plano natin mag-breed nga para madagdagan. Siyempre 27 lang itong babae natin. Para madagdagan naman yung ating mga egg layer chickens. No? So pabutin natin ng 100 dyan sana. Ito na ang update after 2 weeks. So masa 1 month na sila, no? Magwa 1 month na sila dito or 1 month na possible. Malalaki na sila kaya pinaghiwalay na natin. Hindi pa natin pinaghiwalay. Dinuktungan natin yung kanilang cage para mas maalwan na silang gumalaw. So bali 2 cage na yan magkadikit. Kabilaan may feeding area at inuman. So para nakakagala sila. Diba? Kasi medyo mabibilis na nga sila lumaki dahil 24/7 meron silang pagkain at inumin. So yun. At makikita naman natin dito after a month, so 1.5 months na sila dito, nag-start na sila mag-feather picking. So kaya ang ginawa natin, pinag-iwalay natin sila. So nakita natin yung favorite nilang part na tukain is yung bandang buntot. So yung iba ginagawa dibdib, no? Pero dito sila trip nila yung buntot. Kaya ayan, may kulay violet, quick heal, para mabilis gumaling at maiwasan na rin nila yung pagtutuka. So may mga salarin tayo dito, inilabas natin. Bakit natin nalaman sila yung salarin sa pagpe-feather pick? Kasi sila yung walang mga sugat. So kaya ibinukod natin sila at nilagay natin sila sa isa pang cage na nandoon sa ating terrace. So doon muna sila pansamantagal. So ang resulta, ayan, gumagaling na at tumutubo na ulit yung mga buntot or mga balahibo nung mga natukang mga sisiw. So ito, lalabas tayo, maglalakad lang tayo papunta sa labas at makikita na natin yung mga salarin na sinasabi natin. Ito na sila. Nakita nyo, clear na clear, walang mga sugat yung mga yan at walang mga kulay dahil sila yung mga nanunuka. So yun lang, maraming salamat, thank you, and mag-update tayo ulit soon kung ano na ang balita sa kanila. Salamat!